Hello guys, ang magandang hapon ulit. February 2, January 2. Happy New Year sa lahat. Ngayon guys, meron tayong gagawing anesthesia machine. Ayun, tinawag ko ng user kahapon, on Saturday, na meron daw leak, hindi daw pumapasa sa sensor test at leak test. So, ayun guys, titingnan natin. So, ito ay E5 ng Mindray. So, turn on, sorry. Para malaman natin kung anong problema niya. So, sabi kasi ng user, hindi daw pumapasa sa daily check nila. So, tingnan natin. So, ito pala guys, itong anesthesia machine na connect to sa scavenging system namin. Ito, dito. So, nakasuksok yan dyan. Meron kaming scavenging system. Hinihigop ng AGSS. Ito yung air, oxygen, dalawang oxygen outlet yan. Tsaka isang 7 bar na air, isang nitrous. So, and guys, ililik test natin, automatic leak test natin, compliance test. Ito yung daily ginagawa nila sa pagdating nila sa umaga rito guys, pag meron silang kaso. So, pag hindi pumapasa yan dyan, tatawag na nila sa amin yan. So, isisil ko na yung white piece. Ang bubag, install ang bubag. Adjust flow meter to 0. Set auto, set auto. Ayan, auto na siya. Press, pa-plus natin yung auto para mag-fill ng bilos. Ayan. Then, SP. Then, continue. Tingnan natin kung anong problema. Automatic circuit leak test and compliance test. Tightness yung sinisukat na guys, yung leak nung tubings, nung bilos, yung vaporizer, yung itong ano niya, yung CO2 absorber. Yan yung chinecheck niya guys, itong APL valve niya, itong valve niya. So yun guys, automatic circuit leakage, napakalaki, 540 ml per minute yung ano niya. So pinifail niya yan kasi ito pag umabot na ng 500 pataas na leakage niya, so ipipil niya yan. So dapat yan mga 250, 300 ml pinapapasa pa rin niya yan. So meron siyang problema. So sa automatic yan guys. So titingnan natin doon sa manual. Accept lang muna natin yan, tapos mag manual tayo. Manual position. Adjust APL valve to 50. Ayan. Naka 50 siya. Then, set auto to auto switch. Ilagay natin sa manual. Manual position. Press auto gas until na magiging 300. Ano yan? Magpupull yung bilos niya. Tapos dito tayo sa mga 35. Sabi niya 35. Then, continue. So, ayan guys. Dito sa manual, kailangan yan, hindi siya baba ng 30. Kasi 35 to 30 yung set natin. Sa manual guys, pass siya. So ito yung common problem talaga ng anesthesia. Sa automatic, fail siya, pero sa manual, pasado siya. Ayun o. Test manual complete. So ngayon guys, titingnan natin. So, ngayon, ito matagal na rin tong anesthesia na to. So, 2015. So, 5 years na siya. More than 5 years. So, magpapalit tayo ng test kit. Yung mga kit. Papalit tayo ng mga kit, guys. So, meron akong kit dito. Ayan. So, meron akong mga gasket.
Meron din akong sensor. So sensor hindi ko muna papalitan kasi hindi naman nagpe-fail. So mga gasket lang guys dito sa mga ito sa vaporizer. Ito sa dito sa CO2 absorber, papalitan ko din. So yung mga gasket yung gasket dito. So ayan, magpapalit muna ako guys. Ay, alarm muna. Patayin ko muna siya. So, ayan guys, tatanggalin ko muna siyang dilos. Tanggalin ko muna yung air. Yung kanya right up hose. Una muna guys, titingnan mo itong gasket na to. So ayun, basag na ano kasi, lumabas na yung ano. Yan. Pero meron naman akong pampalit nito guys, walang problema. So bilos muna. So yes. Guys, magpapalit ako nito. Papalitan ko to. Kasi mostly ang common problema lang nito yung mga gasket. Ito, maluwag na guys. Oh. Palitan nila rin itong gasket na to. Ito, palitan nila yung gasket na to. Ayan. So, palit-palit muna tayo lahat ngayon ng gasket guys. Ganun lang muna ang gagawin natin. So, meron naman tayong mga gasket. So, madali lang. So, ito yung luma. Ayan. Meron ako ditong bago. Ayan. Napalitan ko na siya. Then, gasket din na nilawa. Papalitan ko rin to. So, meron din akong gasket dito. So, mostly common na, ito yung mga common na problema ng anesthesia na to, yung hair na E5 o yung EX1, ano nila, EX65 na wato, yung A7, yun ang problema nito. So, yan guys, bago papalitan ko na. Ayun. So, ito guys, papalitan ko din. So, pwede pa naman to guys. Pero kailangan na natin palitan. Kasi maintenance kit na rin to. Yan. So guys. Yung ano niya. Hindi yung luma. Kasi yung luma guys, pwede pa rin to eh. Kaya lang
So palit gasket dito, then palit din tayo dito ng rubber. So Ano pa? Kailangan natin palitan. ito guys, papalitan din natin yung yung water trap, ano niya, yung gasket ng water trap. Tama yan sa pinapalitan guys, pati yung bilos, papalitan mo din. Yan, yung bilos niya. Pati yung ating filter sa back. Pati yung diaphragm valve ng EPL. Ito. Saka yung inspection kung may butas ba. So okay naman. So yan guys, kung makita mo yung mga ano niyang ano luma, mo. So kailangan na rin talagang palitan. Pagpalit nito guys, tatanggalin mo lang to. Yan. See? Tatanggalin mo lang tong rubber to. Tapos, kukunin mo yung ring. May ring to guys. Ito ring niya. So, ito yung luma. May ring to siya. Kailangan, importante ito yung ring guys para mag-lock dito sa plastic. Dito. Kasi yung bagong bilos, wala siyang kasamang ring. Ayun o, napakalambot lang niya. Wala siyang ring. So, ngayon lalagyan mo ng ring. Ayan. Ito pala guys, ito yung 3,000 hours maintenance kit na papalitan mo. Ay sorry, 1,000 hours sa maintenance kit. Ayan. Lalagay mo lang ulit yung ring. Tapos, ilagay mo ulit yung cup. Bilos cup. Tawag dyan. Ayan. So, meron ka na ulit. So, ngayon guys, magpapalit ka rin ng mga ano dito. Gasket. Meron yung gasket dito yung papalitan. Tatanggalin ko din yung mga bilos. Ayan yung ano. So day guys, papalitan mo rin to kung ano na siya. So meron naman tayong pampalit niyan. So palit din tayo nito. So palitan din natin yan. So meron tayong pampalit dito, bago. Yan. Ito. Para sa seal ng ano to guys, sa seal ng auto oxygen sensor. Ngayon guys, pull out natin tong part na to.
hugutin lang natin to guys. Para mapalitan din natin ng yan. Ito din guys. Kailangan mo din itong palitan kung sakali. Kung naglilik din kasi ito eh. So, so ito din guys, papalitan din natin. Medyo ano na rin, no? Yan. So guys, ayun, no? Sobrang dumi na din pati. So kailangan natin ding linisin. Dahil nagpapalit din tayo ng mga o-ring dito guys. Ayan, no? So, kita mo yan, mga dumi. So kailangan natin mapalit ang mga o-ring din na yan, maliliit. Para sigurado din tayong walang leak. So at saka marami siyang mga dumi. So tatanggalin muna natin. So, linisin lang ng konti. Tapos, palit na tayo ng o-ring. So, ito guys, pwede kong ipalit. Ito. Ito yung pwede kong ipalit na o-ring guys. Ito. Dito guys, makita mo, bali, so meron ditong dalawang o-ring na to para dito. So ayan guys, ayan, so sa dalawang o-ring na yan, ito yung papalit ko. So ito naman yung dalawang ito malaki, so ito yung puti yung lalagay ko. So, simple lang ito palitan guys. Napaka-simple lang. Kakabit lang tayo ng o-ring. Tanggalin natin isa pa. So, ayan. Ay, maliit pala to. Kailangan ko ng isang klase. Yun, ito. Ayan. Ito yung pampalit ko guys. Dalawa. Hindi pala ito po pwede kasi malaki. Ito, hindi pala po pwede yan. Ito pala dapat yung dalawahan. Kasi dalawa din ito. So, palitan natin. Ayan, talagang pares na parehas lagay sa luma.
Yan. So, napalitan ko na. So, ito naman. So, ayan guys. Kailangan lang natin konting linis. Sa sobrang dumi. Kailangan lang natin ng alcohol. Alcohol dito. Alcohol swab lang meron. Alcohol. Alcohol. Tubig na lang ang basa ko rito guys. Bali guys, ito lilinisin ko lang ng konti. Yung tubig. Kasi sobrang dumi. So ayan. So ibalik natin to guys. So pag balik to guys, meron namang guide. Ito yung guide niya. So madali lang tayo balik. Iyan. Okay na siya. Naibalik na. So ngayon, babalik natin yung hidden cell. Ito naman. So palitan na rin natin itong o-ring na to. Pero wala pang bar. Ito tayo kasi dito. Meron akong o-ring pa. So, tingin ko guys, itong yung o-ring na to, yung dalawang puti, para dito. Ayan. Pareha siya. So, ito. Ito. So, testing muna natin ito guys. So, ibalik natin itong ating bilos.
Ay, dito, sorry. Ayos lang natin guys, pagkakabit. Yung saktong-sakto talaga siya. Yan. Kita nyo wala siyang gap. So, alam natin yung pagkakabit na maayos. Ganyan. So, ibalik natin yung kunting linis lang nito. Medyo marumi din. Kuhanin mo lang guys, kapag natin to. Kalimutan ko. So ayun guys, itong rubber na to, ito. Papalitan din natin to. Kasi kasama to sa maintenance kit. Nalikit na rin siya. Ayan. So, meron akong pampalit. Ayan. Meron din pa akong isa dito. Ayan na. Ayan. Ilalim pala. So, ayan guys, meron akong pampalit ng rubber. So, bago natin ikabit ang so, balik natin itong luma. Ayan. So, ito, palitan ko. Luma. Ayan, luma. Bago. Sigurado. So, ayun, i-install na natin ulit yung balik ko lang ang dumi. Kasi nakakapon dito yung mga buhangin. Kailangan natin talaga sa isang makina guys. Alaga. Kailangan mo ma-maintenance ng ayos. So ito din guys, yung mga gasket na to. Pwede mo rin palitan yan. So meron tayong pampalit yan. Ayan. Ayun o. Ito. Pwede rin natin palitan yan guys. Kasi yan, ano na, nagbe-brittle din yan guys. Saka yan guys, oh, may crack. May crack na siya, oh. Ayun. May crack na rin siya.
So, kailangan nating palitan ng mismong cup. So, meron nang papalit yan, walang problema. Yung kabila. Ayan. Papalitan din natin. Common na nababasag to guys kasi minsan nadidiinan ng mga user. So kaya meron akong stock talaga nito, meron akong 10 ganitong stock. So palitan ko ito ng gasket. Ayan. Ito guys, papalitan ko to kasi basag. Pero temporary lang muna. Hindi ako nakadala ng cup eh. Wala ba dito? Wala nga akong dalang cup. So, wala akong dalang cup. Babalikan ko na lang to. Pero pwede pa naman to. Kaya lang medyo basag. Wala pa naman sang leak dito sa loob. Dito lang yung tainga lang niya. Mukhang matatanggal na. Palitan ko muna. Kasi tatry ko muna kung gagana siya. Pag hindi, pag may leak siya dyan, papalitan natin. So may pampalit naman ako dito guys. Baka kasi dito rin nag-leak yan. Malamang dito nag-leak yan. So ayun guys, ibabalik na natin itong ating connector na to. So napalitan na natin itong ano na to, lock na to. So nakauwi na siya. Yan. Kailangan guys, pagkabit mo nito, i-play siya. So, ayun na. Ayun guys, naikabit na natin yung bilo, yung ano niya, yung absorber, connector, napalitan natin yung bagong rubber, bago. So, itatry na natin testing guys. So, ikabit ko muna yung mga hose. So, ayan. Sit natin sa... Ngayon guys, gagamit ako ng maikling tubes para makompensate natin yung dead space. So, itatry lang natin kung okay. Meron pa rin itong problema. Sa tingin ko kasi kayo may problema pa to kasi basag to eh. So, tingnan lang natin muna bago tayo magpalit nito kung anong pagbabago. So, naka-SP. So, automatic, continue. Automatic. Turn off mga pala natin kasi hindi natin na turn off kanina. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On again. So hindi pala natin na turn off kanina kaya pumunta siya doon sa manual. So turn off lang muna natin. So titingnan natin, ito yung pinagpapalitan natin. So system self-test in progress. So okay, pass. So punta tayo sa automatic leak test. So automatic leak test, gumamit tayo ng hose na maikli. Yan. Install ang bubag. Automatic plus auto. So continue. So dapat yan guys, ayun, buwaba pa rin siya guys, oh. Lakas pa rin ang baba niya, oh. Ayun, oh. Tama ba yan guys? 0 agad. So tingin ko 100% ako guys, hindi pa rin papasayan.
Kasi bumaba dito sa ating gauge. So, hindi pa rin mapasa yan, sigurado ako. Kasi dapat yan hindi magsisiro automatic. Matagal yan dapat bago magsiro. Dapat mag-stay muna yan dito sa 30. So, hindi siya nag-stay. Dumiretso siya, tuloy-tuloy siya naging 0. So, ibig sabihin may leak pa rin tayo. Ang suspect ko guys, ito. Kasi may crack to eh. Kahit nagpalit ako ng 950 ml pa rin yung niya. So, i-retry natin ulit guys. I-retry ko ulit. Ngayon, itong ididiin ko to kasi may basag yan eh. So, tingnan natin. So, continue. So, ayan guys, dididiin ko to. Tingnan mo, humihinto guys, pag dinidiin ko to. Ayan, humihinto. Dapat hindi mag-0 yan agad. Hihinto yan sa 30. Kasi dinidiinan ko to. Yan. So, panigurado ako, papasayan dun. Kasi normal yun eh, mag-i-stay din sa 30. So, normal siya dapat. Mag-i-stay sa 30. So, papasa dito yan, sigurado. Sa automatic leak test na yan. Ayun see? Pass siya. So, tingnan mo yung compliance test niya is 0.4 lang. So, meaning guys, ito basag, papalitan natin. So, kailangan lang natin ng pangpalit. So, tatanggalin natin. Kasi kita naman guys, talagang may crack na siya. Tingnan mo? Napapansin yung may crack talaga sa inyo. Crack na siya. So, pinalitan ko lang siya ng gas o-ring, pero ganun pa rin. Pero meron naman akong pampalit guys. Kinuha ko na yung pampalit ko. Pinakuha ko na doon sa kasama ko, pinadala ko dito. So, ayan. Papalitan ko na siya ng bago. So, ayan. Meron akong bago. Bagong cup. So, palitan ko na siya. So, ito, basag na talaga ito guys eh. So, iba lang siya ng, hindi lang siya white. Hindi lang siya white, ibang kulay siya. Para sa yellowish, pero pwede pa rin to. Paras lang naman to siya, ayun o. Yan. 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 See? Diba? Kaiba lang sila ng kulay. So, pwede pa rin yan. Ito naman, hindi pa naman sa basag, so hindi ko muna sa papalitan. Ito lang isa yung basag. So, compliance test natin ulit. Turn off ko lang siya. So, titingnan natin kung papasa na ba siya. So, bago na yan. Ito yung pag dinidiinan natin. Ano siya? Pag dinidiinan, pumapasa. So, basag na, hindi na talaga kaya nitong basag na talaga siya. So, ayan. So, sensor test ulit tayo. So, system test. Pass naman siya. So, automatic, flash, then, continue. So, ayan guys, kita mo naman kung gaano ka-steady yung potentiometer natin. So, dapat yan mag-i-stay ng 30. Huwag kang bababa ng more than 30. Pag bumaba ng more than 30 yan guys, hindi ka na rin, malaki na rin yung leak mo dyan. Kailangan mag-i-stay siya sa 30. 30 to 35, mag-i-stay yan. So, ayan. Ayan natin. So, automatic leak compliance test. Ayan, pasa na siya. So, pasado na siya. 0.3 ml per centimeter of water. So, ngayon guys, pasado na tayo sa circuit leak test natin. Punta naman tayo doon sa manual. Ito kasi automatic. So, nakalagay naman ito. Isisit natin ito ng 50. 50. Oil flow meter 0. So, 0. Wala siyang nakataas. Manual. Lipat natin ito sa manual. Ayan. Auto plus. Hanggang sa umabot siya ng
35. Ayan, 35. So, continue. Ayan. Dapat yan guys, yan, hindi yan gagalaw, hindi yan bababa kasi manual to eh. Ito yung pag-check ng manual compliance. So dapat yan hanggang sa matapos yung time. May time kasi yan guys. Hanggang time yan. Dapat yan hindi yan bababa. Bababa lang yan pag natapos na yung time. Ayun. So pass na siya guys. Ha? Pass. So ayan. Ayan siya. So nilabas ko na yan para mag-zero. Ayan guys, ganun lang kabilis. Ganun lang kasimple ang problema niya. So 6 years na siyang machine. Pinalitan ko ng maintenance kit na rin para panigurado. Kaya ayaw naman natin na mangyayari yung during procedure. Nagkakaroon ng problema. Kaya lahat yan. Gasket, o-ring. Ayan, palit. Pero guys, may napansin natin ito basag. Kaya hindi pa rin siya pumapasa. So napalitan na natin. Okay na siya. Pass na siya guys. So ganun lang guys kasimple. Pag ganun ang problema, common to sa mga ganitong anesthesia namin. Kaya naging kabisado ko na rin. Kasi actually meron kaming 10, 11 na ganitong machine. 5 E5, 5 E5, 5 E7 at saka isang Wato na 65. So kaya naging kabisado ko na rin to kahit sa araw-araw mong pinipis yung problema na ganito, ikaw lang nagagawa. So makakabisado mo rin. So kaya yan guys, yung mga ganong fail na problema, yung mataas yung leak ano niya, leak compliance niya. So dito ka lang magpo-focus sa mga ito. Sa mga o-ring, palit mo na lahat o-ring. Kung meron kang maintenance kit guys, mas maganda palitan mo na rin. Para hindi yung meron kang bagong bilos. Kasama sa maintenance kit to guys sa 3,000 hours o 1,000 hours. Basta meron akong request nito, kumpleto naman ako ng mga maintenance kit. Palitan mo lang. Ayun. Kasi ito madalas kailangan mo mag-stock ng ganito guys kasi madalas to sa anesthesia machine na hindi lang sa Wato to nangyayari, hindi lang sa hindi lang sa Mindray na E5, kahit sa Ion Med. Kasi meron din kami Ion Med, kaya alam ko rin na ito ang laging nababasag. Nagka-crack talaga to. Kaya meron akong stock niyan, And guys, kailangan pala nating after pala natin ng palit ng mga consumable dyan, lahat, kailangan nating mag-try tayo ng ventilation. So, mag-ventilate tayo kung tama ba yung binibigay na tidal volume. So, 600 ml. Seat niya, gawin natin 500. Masyadong mataas yan. Dapat nga. So, tidal volume is 500 lang. Accept. So, set ventilation. Auto manual, switch to manual position. Then turn on the press gas. So hindi ako magpe-press gas. Turn on the press gas natin. Konti lang. Para magano tayo. Para mayroon lang siyang press gas. Automatic. BCB. So tingnan lang natin kung tama ba yung binibigay na tidal volume. So tamarin natin yung pressure nito. Ayan. So 500 ang settings ko guys. So 500 ang settings ko. So turn off muna natin tong gas para wala sampip. So yan. Ninaalam pala niya, kailangan natin lagyan talaga ng konti. Konti lang para hindi siya
Ayan guys. May ventilator naman siya. So sa ventilation dito guys, ang set ko is 500. 8 yung rate ko. So ang nare-reading ko dito is 493. So magtataas pa yan until how many breath. Yan. So yung rate ko is 8. 8 din dito yung reading. So 21% yung I-auto ko. Ang sinit ko. PIP ko is 0. So 0 din ang kaya kung naglagay ako ng PIP na 5. So sa 500 ko, gawin ko tong 10 ang rate ko. So yung PIP ko guys is 5. 5 din yung nare-read ko dito, settings ko dito. So 400 ang 500 ko guys. Pag ang 500 ko guys, nasusukat niya is 480. Beat ang volume, tidal volume niya. So BTA. So pasado na yan guys. Pasok na yan sa limit, sa ano natin, tolerance. So gawin kong 600. Yung tidal volume. So ayan guys, 495, 500. So wait lang tayo ng mga 5 to 10 breath. So magko-compensate yan. 575, 576. Ayan guys, pero yan ang tidal volume pasado na yan guys. Pasok na yan sa tolerance niya. So ayan guys, gumagana na siya. So wala na siyang problema. So ayan. Tama naman yung ating nilagay na tidal volume niya. 600, 576. So pasado na. So ayan guys, yun lang ang problema nun. Ito lang talagang may problema yan. Pero pinalitan ko na rin ng maintenance kit kasi more than 5 years na rin siya guys. So kailangan na rin magpalit. So hanggang dito na lang guys. Bye bye.